Sanay si Marisol sa lamig ng bakal. Sa loob ng 3 taon, iyon ang naging kasama niya. Ang bigat ng baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran, ang malamig na pakiramdam nito sa kanyang balat tuwing umaga. Ang amoy ng pulbura, ang ingay ng mga sigaw, ang bilis ng pagtibok ng puso sa gitna ng isang misyon. Iyon ang mundong tinalikuran niya. Pero ngayon, ibang klase ang hawak niya. Isang manika. May malalaking matang plastik at buhok na kulay mais. Nakasuot ito ng kulay rosas na bestida. Magaan, simple, at puno ng pangako. Para kay Leah, bulong niya sa sarili habang mahigpit na hinahawakan ng laruan. 3 taon. 3 mahahabang taon na tiniis niya ang lahat para sa sandaling ito. Ang bawat araw na ginugol niya sa anino ay may isang tanging liwanag na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang larawan ng kanyang anak na babae. Tumingin si Marisol sa bintana ng taxi. Ang pamilyar na gulo ng Maynila, ang mga diip, ang mga nagtitinda sa kalye, ang init ng hapon ay sumalubong sa kanya. Dati, ang mga ito'y ingay lang sa kanyang paligid. Ngayon, para itong musika. Isang musikang nagsasabing, "Nandito ka na, nakauwi ka na." "Malapit na tayo, ma'am," sabi ng driver. Tumango lang si Marisol, ang puso niya'y kumakarera na. Babalik si nanay. "Anak, pangako." Ilang kanto pa at bumagal na ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate na bakal. Sa likod nito ay isang bahay na mas malaki pa sa lahat ng bahay na nakita niya sa buong buhay niya. Mansyon, yun ang tawag dito. Ang mansyon ng mga Reyes, parang isang palasyong yelo. Maganda, marangya, pero walang kabuhay-buhay. Nagbayad siya at bumaba. Bawat hakbang niya palapit sa malaking pinto na gawa sa Nara ay parang 1 kilometro ang layo. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Isang katulong na nakauniporme ang nagbukas ng pinto. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. "Ma'am, Ma'am Marisol, nandito ako para sa anak ko," sabi ni Marisol. Ang boses niya ay kalmado, pero may bigat. Pinapasok siya ng katulong sa isang sala na napakalawak. Ang mga muebles ay mamahalin, ang mga palamuti ay kumikinang, pero ang pakiramdam ay malamig. Walang init ng isang tahanan. At doon, sa paanan ng malaking hagdanan, nakita niya sila. Si Señora Divina Reyes, ang kanyang biyenan, na nakatayo ng tuwid. Suot ang isang mamahaling bestida na para bang may pupuntahan siyang isang importanteng pagtitipon. Ang nangiti sa mga labi nito ay kasing perpekto at kasing peke ng mga perlas sa leeg niya. At sa likod nito, nakatago. Si Leah, ang kanyang munting anghel, 6 na taon na ngayon. Ang buhok nitong itim at makintab ay lagpas balikat na. Pero hindi ito ang unang napansin ni Marisol. Ang mga mata nito, ang mga mata nitong dati puno ng ningning ay ngayoy mailap, takot. "Marisol, hiya," bati ni Señora Divina. Ang boses ay matamis pero may pait. "Nagulat kami. Hindi ka man nang nagsabi na babalik ka na pala mula sa iyong mahabang bakasyon." Hindi pinansin ni Marisol ang pangiinsulto. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa bata na nakakapit ng mahigpit sa palda ng lola nito. "Leah," tawag ni Marisol. Lumuhod siya para maging kapantay ng anak. Inilahad niya ang manika. "Anak, si nanay ito. Bumalik na ako." Dahan-dahang sumilip si Leah mula sa likod ni Divina. Tinitigan nito ang manika. Pagkatapos ay ang mukha ni Marisol, walang emosyon, walang ngiti. Naramdaman ni Marisol ang unti-unting pagkirot ng kanyang puso. "Halika, anak. May dala si nanay para sa'yo." Marahan, humakbang si Leah palapit. Iniabot ni Marisol ang manika. Nang tanggapin ito ng bata, hinawakan ni Marisol ang maliit nitong kamay. At doon niya naramdaman ang panginginig nito.
Doon din niya nakita, sa manipis na balat sa may pulsuhan ni Leah, sa ilalim ng manggas ng bestida nito, ay may isang maitim na pasa. Hindi ito malaki pero kitang-kita. Ang isip niyang sinanays sa pag-analisa ay agad kumilos. Ang hugis, ang kulay. Hindi iyon galing sa pagkakadapa. Tumingin siya sa mga mata ni Leah. At sa isang saglit, nakita niya ang takot na sumilay doon bago ito muling nagtago sa likod ng isang blangkong tingin. Anong nangyari dito? Tanong ni Marisol. Ang boses niya ay biglang naging malamig. Tumingin siya kay Senyora Divina. Mabilis nang ngumiti ang matanda. Ah, iyan ba? Naku, itong si Leah napakalikot. Nadapa lang yan kahapon habang naglalaro. Alam mo na, mga bata. Pero hindi naniniwala si Marisol. Ang isang ina ay alam. Nararamdaman niya. Gabi na. Hindi mapakali si Marisol sa guest room kung saan siya pinatuloy. Ang bawat minutong lumilipas ay parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. May mali. Isang malaking pagkakamali. Tumayo siya. Kailangan niyang makita ang anak niya. Kailangan niyang masigurado na ayos lang ito. Gumalaw siya ng walang tunog. Ang mga paa niya'y sanay sa paglakad sa dilim. Tahimik ang buong bahay. Ngunit habang papalapit siya sa kwarto ni Leah, may narinig siya. Isang mahinang hikbi. Huminto siya sa tapat ng pinto na bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa maliit na siwang. Nakita niya si Leah sa kama. Yakap ang manikang bigay niya. Umiiyak ng tahimik. Nakatayo sa tabi nito si Senyora Divina. Ang mukha ay walang bakas ng pag-aalala. Malamig. Malupit. At narinig ni Marisol ang mga salitang sumira sa kanyang mundo. Tumigil ka sa pag-iyak, Leah. Sabi ni Divina, ang boses nito ay mahina, pero matalim na parang patalim. Kung hindi, mas malala pa dyan ang aabutin mo bukas. Hindi na gumalaw si Marisol. Naramdaman niya ang paglamig ng buong katawan niya, isang lamig na mas matindi pa sa yelo. Ang hikbi ni Leah ay biglang tumigil. Napalitan ito ng isang katahimikang mas nakakabingi. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Marisol ang pagbabalik ng anino sa kanyang puso. Isang aninong mas malamig at mas madilim kaysa sa gabi. Hindi gumalaw si Marisol. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng pinto. Ang katawan ay parang naging bato. Ang bawat salita ni Divina ay tumagos sa kanyang puso na parang bubog. Narinig niya ang mga yabag ng matanda palayo at ang pinto ng kwarto ni Leah ay dahan-dahang sumarado. Ang natira na lang ay ang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pagpasok niya, hindi niya binuksan ang ilaw. Sa dilim, mas malinaw niyang nakikita ang lahat. Nakita niya ang mukha ng kanyang anak, ang takot, ang katahimikan, ang nawalang ningning sa mga mata nito. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang isang bagay na gustong kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang halimaw. Isang halimaw na natutulog sa loob ng 3 taon na ngayon ay unti-unting nagigising. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Mga kamay na sanay pumatay, sanay manakit, sanay tapusin ang problema sa pinakamabilis at pinakamadugong paraan. Isang kumpas lang, isang galaw, at kaya niyang tapusin ang paghihirap ni Leah. Kaya niyang pumasok sa kwarto ni Divina at hindi, napapikit siya ng mariin. Hindi na ako babalik sa dati. Ang pangakong yon ay hindi lang para sa sarili niya, para iyon kay Leah. Anong klaseng ina ang magiging siya kung hahayaan niyang ang dilim sa kanyang puso ang magdikta? Anong kinabukasan ang maibibigay niya sa kanyang anak kung ang mga kamay na dapat yumayakap dito ay may bahid ng dugo? Kinabukasan Linggo, maagang nagising si Marisol. Nakita niya mula sa bintana ng kanyang silid ang pag-alis ng itim na sasakyan ng mga Reyes. Papunta sila sa simbahan, si Senyora Divina, si Roberto at ang kanyang tahimik na anak, si Leah. Mga banal. Mga mapagkunwari, ito na ang pagkakataon niya. Mabilis siyang kumilos.
Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang maliit na bag na palagi niyang dala. Sa loob nito ay hindi mga damit o kolorete, kundi mga gamit mula sa kanyang dating buhay. Maliit, high-tech, at nakamamatay sa tamang paggamit. Nagsimula siya sa sala. Ang malaking painting ng Pamilya Reyes, isang perpektong larawan ng kasinungalingan, ay ang una niyang pinuntahan. Sa likod nito, maingat niyang idinikit ang isang audio bag na kasing liit lang ng butones. Sunod ay ang dining area. Sa ilalim ng mahabang mesa, na gawa sa mahogany, kung saan sila naghahapunan gabi-gabi, naglagay siya ng isa pa. Ang pinakamahalaga ay sa kwarto ni Leah. Pumasok siya doon at ang puso niya ay muling nanikip. Ang amoy ng lavender air freshener ay hindi maitago ang amoy ng kalungkutan. Sa loob ng isang aparador na puno ng mga laruan, sa mata ng isang malaking teddy bear, itinago niya ang isang high-resolution na spy camera. Kailangan niya ng ebidensya na hindi kayang baliktarin ng pera o impluensya ng mga Reyes, ebidensya na sisigaw sa katotohanang pilit nilang itinatago. Nang matapos siya, bumalik siya sa kanyang silid. Umupo siya sa kama at binuksan ang kanyang cellphone, isang app, isang password at bigla, ang cellphone na niya ay naging bintana sa lahat ng sulok ng bahay na yon. Nakahinga siya ng maluwag. Ang unang hakbang ay tapos na. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Alam ko ang nangyayari sa pamangkin ko. Mag-iingat ka. Napakunot ang noo ni Marisol. Pamangkin? Sino ito? Paano nalaman ng taong ito ang numero niya? Bago pa man siya makapag-isip ng malalim, narinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas. Nakauwi na sila. Mabilis niyang itinago ang cellphone. Nang marinig niya ang mga yabag sa pasilyo, humiga siya at nagkunwaring natutulog. Kinagabihan, sa hapagkainan, pinanood ni Marisol ang dula-dulaan. Ang matamis ng ngiti ni Senyora Divina. Ang pilit na pag-aalala ni Roberto. Ang tahimik na pagkain ni Leah. Pero ngayon, alam na niya. Alam na niya ang mga ahas na kasalo niya sa mesa. Pagkatapos ng hapunan, bumalik siya agad sa kanyang silid at isinara ang pinto. Gamit ang isang maliit na earphone, pinakinggan niya ang live feed mula sa dining area. Narinig niya ang boses ni Divina. Hindi ako mapakali sa babaeng yan, Roberto. Ang mga tingin niya, parang may binabalak. Mami, baka naman namimiss lang talaga niya si Leah. Sagot ni Roberto. Huwag kang hangal. May dahilan kung bakit siya bumalik at hindi ako papayag na guluhin niya tayo. Pinatay ni Marisol ang audio at binuksan ang video feed mula sa kwarto ni Leah. Nakita niya ang kanyang anak. Nag-iisa. Kinakausap ang manikang bigay niya. Tahimik. Walang boses. Gumagalaw lang ang mga labi nito. Hanggang sa pumasok si Roberto. Leah, anong ginagawa mo? Tanong nito. Hindi sumagot ang bata. Bakit mo kinalat ang mga libro mo? Hindi ba sinabi ko sa'yo na ayusin mo yan? Napayo ko si Leah. Dahan-dahan itong lumapit sa mga librong nakakalat sa sahig. Ngunit sa pagmamadali, natabig nito ang isang baso ng tubig sa maliit na mesa. Tumapon ang tubig sa sahig. Nakita ni Marisol sa screen kung paano nagbago ang mukha ni Roberto. Ang pagkainis ay naging galit. Ano ba naman yan, Leah? Wala ka na bang gagawing tama? Lumapit si Roberto. Tinaas niya ang kanyang kamay. Huwag. Bulong ni Marisol sa screen ng kanyang telepono. Ang puso niya ay gustong lumabas sa kanyang dibdib. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Pero huli na ang lahat. Isang malutong na tunog ang narinig niya. Kahit nakamute ang video, nakita niya kung paano tumagilid ang ulo ng kanyang anak dahil sa lakas ng sampal. Hindi sumigaw si Leah. Hindi ito umiyak. Tumayo lang ito roon. Hawak ang kanyang pisngi. Ang mga mata ay nakatingin sa sahig. Naramdaman ni Marisol ang pag-init ng kanyang mga kamay. Ang galit sa loob niya ay parang kumukulong bulkan.
Hinawakan niya ng napakahigpit ang kanyang cellphone. Ang mga mata niya'y nanlilisik habang pinapanood ang pag-alis ni Roberto sa kwarto na parang walang nangyari. Crack! Isang tunog ng nababasag na salamin. Napayuko si Marisol. Ang screen ng kanyang cellphone, ang kanyang tanging bintana sa katotohanan, ay basag na. Nag-iwan ng isang malaking lamat na parang gagamba. Nagmumula mismo sa lugar kung saan niya pinipindot. Ang lamat sa screen ay kasing lalim ng lamat na ginawa nila sa kanyang puso. Kinabukasan, ang basag na screen ng cellphone ay naging paalala ni Marisol sa sarili niya. Isang paalala ng kanyang galit at isang paalala na kailangan niya itong kontrolin. Ang galit, kapag mainit ay nakakabulag, pero kapag pinalamig, ito ay nagiging isang matalim na sandata. Kaya't sa mga sumunod na araw, isinuot ni Marisol ang kanyang pinakamahusay na maskara. Ang maskara ng isang nagsisising ina, isang asawang gustong bumawi, isang manugang na gustong magpakabait. Araw-araw, bumibisita siya sa mansyon. May dala siyang pagkain, mga bagong laruan para kay Lia, at mga paboritong bulaklak ni Senyora Divina. Ngumingiti siya, nagmamano siya, nakikipagkwentuhan siya tungkol sa mga bagay na walang kwenta. Naging isa siyang anino na may ngiti sa labi. Mukhang natauhan ka na, Marisol, sabi ni Divina, isang hapon habang nagkakape sila sa hardin. Narealize mo na siguro na ang pamilya ay pamilya. Hindi basta-basta tinatalikuran. Ngumiti lang si Marisol. Opo, senyora, tama po kayo. Pero habang nagsasalita siya, ang maliit na earpiece na nakatago sa kanyang tainga ay aktibo. Ang bawat salita, bawat paghinga, bawat pagtawa sa bahay na yon ay naririnig ng recorder sa kanyang cellphone. Ang bawat ngiti niya ay isang pagkukunwari. Ang bawat regalo niya ay isang dahilan para makapasok, para magmasid, para magtipon ng bala, para sa giyerang siya lang ang nakakaalam. Nakikita niya ang pagdududa sa mga mata ni Divina. Nararamdaman na niya ang pagkailang ni Roberto. Pero hinahayaan nila siya. Dahil sa kanilang kayabangan, iniisip nilang kontrolado nila ang sitwasyon. Akala nila, ang pusang dating mabangis ay isa na ngayong maamong kuting na gustong bumalik sa kanilang paanan. Isang hapon, tumanggap ulit siya ng text mula sa misteryosong numero. Palengke ng Quiapo, tindahan ng mga prutas, bukas, 3 p.m. Kinabukasan, maingat siyang umalis ng bahay. Sinigurado niyang walang nakasunod sa kanya. Sa gitna ng siksikan at ingay ng Quiapo, nakita niya ang isang babaeng medyo may edad na, abala sa pagpili ng mangga. Simple lang ang itsura nito, isang pangkaraniwang Pilipina. Lumapit si Marisol. Magkano po ang mangga? Tumingin sa kanya ang babae. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot, pero may tapang. Para ba sa pamangkin ko? Siya na nga. Tita Flora. Bulong ni Marisol. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Mabilis na sabi ni Tita Flora. Habang nagkukunwaring namimili pa rin, inabutan siya nito ng isang bayong. Para kay Lia, mga paborito niyang prutas. Kinuha ni Marisol ang bayong. Mabigat ito. May laman iyan sa ilalim. Bulong ng matanda. Itago mo, basahin mo, mga isinulat ko, bawat araw na wala ka. Naramdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang mga kamay. Salamat po, sabi niya. Ang boses ay nag-iba. Tumangulang si Tita Flora. Mag-iingat ka, Marisol. Mga demonyo sila. Huwag kang magpapadala sa ngiti nila. At mabilis itong nawala sa gitna ng maraming tao. Pag-uwi ni Marisol, sa kaligtasan ng kanyang inuupahang kwarto, binuksan niya ang bayong. Sa ilalim ng mga mangga, saging at pinya, may isang maliit at lumang notebook. Isang tala-arawan. Binuksan niya ito. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Tita Flora. October 12, umiyak na naman si Lia. Narinig ko ang sigaw ni Roberto. November 5, nakita ko si Lia sa hardin.
May pasa siya sa braso, sabi ni Divina. Nahulog daw sa bisikleta, pero hindi na marunong magbisikleta si Lia. Takot na siya. December 24, araw ng Pasko. Kinulong nila si Lia sa kwarto dahil ayaw nitong kumain. Napahinto sa pagbasa si Marisol. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ito ang mga araw na wala siya. Ito ang impyernong pinagdaanan ng kanyang anak habang siya ay nasa ibang bansa, lumalaban sa ibang mga halimaw. Hindi alam na ang pinakamalaking halimaw ay kasama pala ng kanyang kordero. Isinara niya ang notebook. Hindi pa niya kayang tapusin. Masyadong masakit. Ilang araw pa ang lumipas. Sa isa sa kanyang mga pagbisita, habang paalis na siya, naramdaman niyang may humawak sa laylayan ng kanyang damit. Si Lia. Hindi ito nagsalita, pero may inilagay ito sa bulsa ng kanyang palda. Mabilis, tahimik, bago pa man may makakita. Pagdating sa kotse, kinuha niya ito. Isang piraso ng papel, nakatupi ng maraming beses. Binuklat niya ito, isang drawing, gawa ng isang bata, may 2 tao, isang malaki at isang maliit. Magkahawak ang kamay. Sa taas nito, nakasulat ang salitang nanay at Lia. Ngumiti si Marisol, pero sa tabi nilang dalawa, may isa pang figura, isang malaking anino na may matatalas na kuko at mga matang kulay pula. Isang halimaw na nakatingin sa kanila. Doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-unawa. Ito ang sigaw ng kanyang anak. Isang sigaw na walang tunog. Gabi na nang tumunog ang kanyang telepono. Si Roberto. Sinagot niya ito. Ang boses ay kalmado. Hello? Marisol? Sabi ni Roberto sa kabilang linya. Ang boses nito ay matamis, malambing. Isang kasinungalingan. Kamusta ka na? Natawagan kita kasi. May pabor sanang hihingin si Mami. Ano yon? Inaanyayahan kanya sa anniversary party ng kumpanya sa susunod na linggo. Sa isang grand hotel. Gusto niyang ipakita sa lahat na nabuo na ulit tayo. Natahimik si Marisol. Isang imbitasyon, isang patibong, isang entablado, isang perpektong entablado. Ngumiti si Marisol sa dilim ng kanyang kwarto. Isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Sige, sagot niya. Darating ako. Darating ako, sabi niya sa kanyang isip, para panoorin kayong lahat na gumuho. Pinagmasdan ni Roberto ang kanyang kamay. Malinis, maayos ang gupit ng mga kuko. Mamahalin ang relos na nakasuot sa kanyang pulsuhan. Ito ang kamay ng isang tagumpay na businessman, ang tagapagmana ng Reyes Industries. Pero minsan, sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, nakikita niya ang kamay na yon sa ibang paraan. Nakikita niya itong nakataas sa hangin at pagkatapos ay isang malakas na lagapak. Isang multo ang bumabalik sa kanya. Ang multo ng unang beses na sinaktan niya ang sarili niyang anak. 1 taon na ang nakalipas noon. Naglalaro si Lia sa sala at aksidenteng nabasag ang isang mamahaling florera na galing pa sa Europa. Paborito iyon ng kanyang mami. Ano ka ba, Roberto? Masyado mong pinapalaki ang ulo ng batang yan. Ang sigaw ni Divina noon nanginginig sa galit. Tingnan mo, walang disiplina. Kailangan niya ng matigas na kamay. Ang kamay ng isang ama. Nag-alinlangan siya. Mami, aksidente lang naman siguro. Aksidente? Ganyan ka ba pinalaki? Kailangan niyang matuto. Itinulak siya ng kanyang ina, palapit sa umiiyak na si Lia. At sa ilalim ng nanlilisik na tingin ni Divina, sa ilalim ng bigat ng salitang ama, ginawa niya. Itinaas niya ang kanyang kamay. Pagkatapos noon, sa kanyang kwarto, habang hinuhugasan niya ang kanyang mga kamay, naramdaman niya ang matinding pandidiri sa sarili. Nanginginig ang kamay na ginamit niya. Pero kinabukasan, ang pandidiri ay napalitan ng takot. Takot sa kanyang ina. Takot na baka sa isang salita lang nito, mawala ang lahat. Ang posisyon niya sa kumpanya,
ang magarang kotse, ang buhay na kinalakihan niya. Kaya tinanggap niya ang kasinungalingan. Disiplina lang, sabi niya sa sarili, para sa ikabubuti niya, paulit-ulit. Hanggang sa halos maniwala na rin siya. Sigurado ka ba sa party na to, Mommy? Tanong ni Roberto isang gabi, habang nag-uusap sila sa malaking study room ng mansyon. Baka naman may binabalak si Marisol. Tumingin sa kanya si Divina mula sa ibabaw ng kanyang salamin. At ano naman ang kaya niyang gawin? Isa siyang babaeng walang-wala na gustong bumalik sa yaman. Pera lang ang habol niyan, Roberto. At gagamitin niya si Lia para makuha iyon. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang laso na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Mas madaling paniwalaan iyon kaysa harapin ang katotohanang siya ang may kasalanan. Mas madaling gawing kontrabida si Marisol. Tama ka, Mommy. Kailangan nating mag-ingat, sabi niya. Tumatango na, parang isang tuta. Hindi. Pagtatama ni Divina, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Hindi tayo ang kailangang mag-ingat. Siya. Kailangan nating ipakita sa kanya kung nasaan talaga ang kanyang lugar. At ang party na ito, ang perpektong paraan. Ipapakita natin sa lahat na ang pamilya Reyes ay buo, matatag, at kontrolado ang lahat. Kinagabihan, hindi makatulog si Roberto. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kwarto ni Lia. Bahagya niyang binuksan ang pinto. Sa liwanag ng munting night lamp, nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, yakap ang manikang bigay ni Marisol. Ang mukha nito ay payapa, walang bakas ng takot. Sa sandaling iyon, nakita niya ang anghel na minahal niya mula pa noong ito'y isinilang. Isang kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang boses sa kanyang isip ang nagsabi, "Pwede pa. Pwede mo pang itama ang lahat." Itakas mo siya. Lumayo kayo kay Mommy. Pero agad itong sinundan ng isa pang boses, ang boses ng takot. Paano na ang posisyon niya? Ang pera? Ang respeto ng mga tao sa kanilang alta sosyedad? Isusuko ba niya ang lahat ng yon? Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, kasabay ng pagsasara ng kanyang puso sa katiting na konsensyang natitira. Bumalik siya sa kanyang study. Umupo sa kanyang mamahaling leather chair at sinubukang magtrabaho. Binuksan niya ang kanyang laptop para tingnan ang kanyang mga email. Pero isang notifikasyon ang umagaw sa kanyang atensyon. Isang bank notification. You have received a fund transfer. Napakunot ang noo niya. Binuksan niya ang kanyang online banking account at halos malaglag ang kanyang panga. Isang napakalaking halaga ang pumasok sa kanyang personal account. Isang halagang sapat na para bumili ng bagong sports car at isang condo unit sa Makati. Galing ito sa isang korporasyong hindi niya kilala. At sa ibaba, may isang maikling mensahe, 5 salita. Para sa ating kinabukasan, walang pangalan, pero alam na niya kung kanino galing. Si Marisol. Isang dahan-dahang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Roberto. Isang ngiting mapagmataas. Tama si Mommy. Pera lang talaga ang habol niya at handa itong magbayad ng malaki para makabalik lang sa magandang buhay. Ginamit nito ang lahat ng naipon niya sa bakasyon nito para suhulan siya. Nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Nawala ang lahat ng kanyang konsensya. Hawak na niya ulit ang kontrol. Napasandal siya sa kanyang upuan. Puno ng pagmamayabang. Siya ang nanalo sa larong ito. Ang simbahan ng San Sebastian na gawa sa bakal ay isang malamig at tahimik na lugar sa gitna ng nag-iingay na Maynila. Dito pinili ni Marisol na makipagkita. Isang lugar kung saan ang mga lihim ay ligtas sa mga nagdarasal na pader. Nakaupo siya sa isa sa mga hulihang bangko, nagkukunwaring taimtim na nagdarasal ng isang pamilyar na anino ang tumabi sa kanya. Salamat sa pagdating, bulong ni Marisol. Hindi inaalis ang tingin sa altar. Ang Panginoon lang ang nakakaalam kung gaano karaming dasal ang inalay ko
Para sa kaligtasan ninyong mag-ina, sagot ni Tita Flora. Ang boses ay mahina. Humarap si Marisol. Salamat po sa lahat, Tita. Sa notebook, sa impormasyon, utang na loob ko po sa inyo ang buhay ko. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tita Flora. Hindi mo yon utang sa akin, Marisol. Utang natin yon sa kanya. Kanino po? Sa nanay mo. Napatigil si Marisol. Anong ibig niyong sabihin? Tumingin si Tita Flora sa kanya at sa mga mata nito ay nakita ni Marisol ang isang bagay na pamilyar, isang bagay na nakikita niya sa salamin araw-araw. Ang tapang. Ako ang bunso niyang kapatid, Marisol. Ako si Flora, ang tiyahin mo. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Marisol sa loob ng tahimik na simbahan. Tiyahin? Paanong nangyari? Ang alam niya ay ulila na siyang lubos. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang nanay mo na ipakilala ako sa'yo. Pagpapatuloy ni Tita Flora, may namumuong luha sa mga mata. Mahirap lang kami. Nang makapag-asawa siya ng isang sundalo at sumama sa Maynila, ipinangako niyang babalikan niya kami sa probinsya. Pero hindi na siya nakabalik. Naramdaman ni Marisol ang paninikip ng kanyang lalamunan. Mula noon, palihim na kitang binabantayan, lalo na noong pinakasalan mo ang demonyong yan. Alam kong hindi ka magiging ligtas sa pamilyang yon. Ang nanay mo, Marisol, matapang siyang babae, katulad mo. Kung nandito lang siya, sigurado akong dudurugin niya ang mga Reyes. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Marisol na hindi siya nag-iisa. May karamay siya, may pamilya. Mayroon pa akong ibibigay sa'yo, sabi ni Tita Flora. Kumuha ito ng isang brown envelope mula sa kanyang bag at maingat na inilagay sa ibabaw ng bangko sa pagitan nilang dalawa. Ito ang huling pako sa kanilang kabaong. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol nang buksan niya ang envelope. Sa loob, may mga litrato, mga malilinaw na litrato ng mga pasa, mga galos, mga latay sa balat ng kanyang anak. Sa likod ng bawat litrato, may petsa at maikling deskripsyon. Sa ilalim ng mga litrato, may isang medical report na pirmado ng isang doktor. Nagpapatunay na ang mga sugat ay hindi galing sa aksidente. Paano? May kaibigan akong nurse sa ospital kung saan dinala ni Roberto si Lia minsan dahil sa lagnat. Nakiusap ako. Alam din niya ang nangyayari. Marami ang nakakaalam, Marisol. Takot lang silang magsalita. Pinagmasdan ni Marisol ang mga litrato. Ang bawat isa ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang galit niya ay hindi na mainit. Ito'y naging yelo. Malamig, matigas, at handang dumurog. Ang party, bulong ni Marisol, ang mga mata ay nakapako pa rin sa mga litrato. Gaganapin sa Grand Astoria Hotel. Alam ko, sabi ni Tita Flora. Ang pamangkin ko ay nagtatrabaho sa AV department ng hotel na yon. Siya ang naka-assign sa event. Tumingin si Marisol sa kanyang tiyahin at sa wakas, nagkaroon ng isang plano, isang kompletong plano. Kailangan kong maipasok ang isang video file sa system nila. Kaya ba ng pamangkin mo? Isang matapang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tita Flora. Para sa hustisya ni Lia, susunugin niya ang buong hotel kung kinakailangan. Gabi na nang makauwi si Marisol sa kanyang apartment. Ang pag-asa sa kanyang puso ay nagliliyab. Sa wakas, buo na ang kanyang mga armas. Kumpleto na ang kanyang plano. Ang kailangan na lang ay maghintay. Isinuot niya ang kanyang earpiece para pakinggan ang mga huling pag-uusap sa mansyon bago siya matulog. Narinig niya ang boses ni Roberto at Divina sa study room. Nag-uusap sila tungkol sa mga huling detalye ng party. Mga bulaklak, pagkain, guest list, mga walang kwentang bagay. Nang biglang magsalita si Divina, at ang mga salita nito ay nagpatigil sa pagtibok ng puso
ni Marisol. Pagkatapos ng party, Roberto, may ipapagawa ako sa'yo. Ano po iyon, Mami? Ipadala mo si Lia sa probinsya. Natahimik si Roberto. Sa saan po? Sa isang boarding school sa Baguio. Isang exclusive school. Mahigpit. Doon, matututo siyang maging isang tunay na reyes. Malayo sa masamang impluensya ng babaeng iyan. Hindi na humihinga si Marisol. Gawin mo ito agad-agad. Sa araw pagkatapos ng party. Utos ni Divina, ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Bago pa man siya makaisip ng kung anong kalokohan, gusto ko, sa susunod na paggising ni Marisol, wala na siyang anak na babalikan. Ang pag-asang kanina lang ay nagliliyab sa puso ni Marisol ay biglang namatay. Napalitan ito ng purong takot. Hindi na ito laro ng pasensya. Isa na itong karera laban sa oras. Ang mga salita ni Divina ay parang kidlat na tumama sa pinakabuod ng pagkatao ni Marisol. Wala na siyang anak na babalikan. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Ang 4 na sulok ng kanyang inuupahang kwarto ay tila lumiliit. Unti-unting dinudurog ang kanyang pag-asa. Ang plano niya, ang maingat niyang plano, nakasalalay ang lahat sa gabing iyon. Walang puwang para sa pagkakamali. Kung mabigo siya, hindi lang niya matatalo ang laban. Mawawala sa kanya si Lia, marahil magpakailanman. Itatago sa isang lugar kung saan hindi na niya ito muling makikita. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang misyon sa Mindanao. Isang madilim na gabi, umuulan ng malakas. Nagkamali siya ng kalkula, isang maling desisyon na nagresulta sa pagkamatay ng isang inosenteng sibilyan, isang batang lalaki na napagkamalan niyang kasama ng mga rebelde. Ang imahe ng batang yon, nakahandusay sa putik, ay hindi kailanman nawala sa kanyang isipan. Iyon ang kabiguan na bumago sa kanya, ang multo na nagtulak sa kanyang iwan ang dating buhay. At ngayon, ang takot na yon ay bumabalik. Ang takot na muling magkamali. Ngunit ngayon, ang nakataya ay hindi na buhay ng isang estranghero. Ang nakataya ay ang kanyang sariling anak. Tumingin siya sa kanyang cellphone. Binuksan niya ang video feed mula sa kamera na nakatago sa kwarto ni Lia. Nakita niya ang kanyang anak na natutulog, payapa, walang kamalay-malay, sa digmaang nagaganap para sa kanyang kaluluwa. Lumapit si Marisol sa screen na para bang kaya niyang abutin ang kanyang anak sa pamamagitan nito. Ang kanyang daliri ay marahang dumampi sa basag na salamin sa ibabaw mismo ng imahe ni Lia. "Anak!" bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag. Matatapos na rin ito. Pangako ni nanay. Hindi na siya natulog ng gabing iyon. Ginugol niya ang bawat minuto sa pagre-review ng kanyang plano, paulit-ulit. Hinahanap ang kahit na pinakamaliit na butas. Nagpadala siya ng isang naka-encrypt na mensahe kay Tita Flora na naglalaman ng video file at ng mga huling tagubilin. Ang video ay simple lang. Isang compilation ng lahat ng kanyang nakuha. Ang sampal ni Roberto, ang mga masasakit na salita ni Divina, ang mga litrato ng pasa ni Lia mula sa medical report, at ang audio recording kung saan pinaplano ni Divina na ipadala si Lia sa malayo. Ito ang kanyang bomba, isang bomba na sasabog sa gitna ng perpektong mundo ng mga reyes. Kinabukasan, ang araw ng party. Ginugol ni Marisol ang buong araw sa paghahanda, ngunit hindi tulad ng isang ordinaryong babae. Ang kanyang paghahanda ay hindi sa harap ng salamin. Sinuri niya ang layout ng hotel. Pinag-aralan niya ang mga exit point. Tiningnan niya ang listahan ng mga bisita, mga politiko, mga business tycoon, mga socialite, ang matataas na uri, ang mga taong pinahahalagahan, ang reputasyon higit sa lahat. Sila ang magiging audience. Sila ang magiging hukom. Nang gumabi na, isinuot niya ang kanyang sandata.
Isang bestidang pula, kulay ng dugo, kulay ng pag-ibig, kulay ng paghihiganti. Simple lang ang hiwa nito, pero sa pagsuot niya, ito'y naging kasuotan ng isang mandirigma. Inayos niya ang kanyang buhok, naglagay ng kaunting kolorete para itago ang mga bakas ng gabing walang tulog. Nang tumingin siya sa salamin, hindi niya nakita ang ina na puno ng pag-aalala. Ang nakita niya ay ang anino ng kanyang dating sarili. Malamig, determinado, handa sa anumang mangyayari. Pagdating niya sa Grand Astoria Hotel, ang lahat ay kumikinang. Ang mga chandelier, ang mga alahas ng mga bisita, ang mga pekeng ng ngiti. Nakita niya agad sila sa gitna ng bulwagan. Si Senyora Divina, sa kanyang makinang na gown, parang isang reyna na tumatanggap ng mga bisita. Si Roberto, sa kanyang mamahaling suit, nakangiti ng mayabang. At si Lia sa tabi nila, parang isang manikang walang buhay, suot ang isang bestidang halatang hindi komportable. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Naglakad si Marisol palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang mga tao sa paligid ay napapatingin, nagbubulungan. Ang dating asawa, ang nawawalang ina. Huminto siya sa harap nila. Ang nangiti ni Divina ay hindi umabot sa mga mata nito. "Marisol, dumating ka," sabi ni Divina. "Hindi ko ito palalampasin," sagot ni Marisol. Ang boses ay kalmado. Lumapit si Roberto. "You look beautiful," sabi nito. Sinusubukang kunin ang kanyang kamay. Iniwas ito ni Marisol. Tumingin siya sa mga mata nito. At pagkatapos ay kay Divina, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nanangiting hindi nila maintindihan. Isang ngiting malamig na parang yelo. "Ihanda niyo na ang mga sarili niyo," bulong niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. The show is about to begin. At naglakad siya palayo, iniwan silang tuliro at bahagyang kinakabahan. Naghahanap siya ng isang madilim na sulok sa bulwagan, isang lugar kung saan kaya niyang panoorin ang lahat. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga aktor ay nasa kanilang posisyon. Ang bomba ay malapit ng sumabog. Nagsimula ang programa sa mga nakakabagot na papuri. Mga talumpati mula sa mga business partners, mga video presentation tungkol sa legacy ng Reyes Industries. Si Marisol ay nanatili sa kanyang sulok, isang anino sa gitna ng karangyaan, nagmamasid, naghihintay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at tuloy-tuloy, parang isang orasan na nagbibilang pababa patungo sa zero. Pagkatapos ng hapunan, dumating ang sandaling hinihintay ng lahat. Ang talumpati mula sa tagapagmana. Umakyat si Roberto sa entablado, naliligo sa liwanag ng spotlight. Ang kanyang ngiti ay malapad at puno ng kayabangan. Kinuha niya ang mikropono at ang bulungan sa bulwagan ay unti-unting humina. "Magandang gabi sa inyong lahat." Simula niya, ang boses ay puno ng kumpiyansa. "Sa ngalan ng aking ina, ang nag-iisang Senyora Divina Reyes at ng buong pamilya Reyes, maraming salamat sa pagdalo ninyo sa aming ika-50 anibersaryo." Nagpalakpakan ang mga tao. Nagpatuloy si Roberto. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa tagumpay ng kumpanya. Ito rin ay tungkol sa tagumpay ng pamilya. Tumingin siya sa direksyon ni Marisol. Ang mga mata niya ay may halong panunuya at tagumpay. Gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa isang espesyal na tao, ang aking asawa, si Marisol. Marami kaming pinagdaanan, pero tulad ng isang matibay na pundasyon, ang pag-ibig ay laging nananaig. Isang ang narinig mula sa ilang mga bisita. Si Marisol ay nanatiling walang emosyon. Sa katunayan, dagdag ni Roberto, na para bang may ibubunyag na isang malaking sorpresa, bilang simbolo ng ating muling pagsasama, nagbigay siya ng isang napakalaking donasyon para sa kinabukasan ng aming pamilya. Isang patunay na ang lahat ay ayos na. Iyon na, ang hudyat.
Habang nagsasalita si Roberto, ipinasok ni Marisol ang kanyang kamay sa kanyang maliit na clutch bag at pinindot ang nag-iisang button sa isang maliit na remote. Sa entablado, sa likod mismo ni Roberto, ang malaking LED screen na nagpapakita ng logo ng Reyes Industries ay biglang nag-flicker. Bzzz! Napatigil sa pagsasalita si Roberto. Tumingin siya sa screen sa likod niya. Nagtataka. Ang mga teknisyan sa gilid ay nagkagulo. Ngunit huli na ang lahat. Ang logo ng kumpanya ay nawala. Ang pumalit dito ay ang tahimik na imahe ng isang kwarto ng bata. Ang kwarto ni Lia. Ang buong bulwagan ay natahimik at nagsimula ang palabas. Ang unang eksena. Si Roberto, sumisigaw habang tinatabig ang mga libro ni Lia. Walang audio, pero ang galit sa kanyang mukha ay sapat na. Narinig ni Marisol ang mga mahihinang gasp mula sa mga manonood. Ang mukha ni Roberto sa entablado ay namutla. Ang sumunod na eksena, ang malutong na sampal. Sa slow motion, ang pagtagilid ng ulo ni Lia. Isang babae sa harap na mesa ang napatakip sa kanyang bibig. Ang katahimikan sa bulwagan ay halos nakakabingi na. Naghahanap ng tulong si Roberto, tumingin siya kay Divina. Ngunit kahit ang kanyang ina ay natigilan, ang muka ay parang isang maskarang nabasag. Pagkatapos, ang mga litrato. Sunod-sunod, isang close-up ng pasa sa braso ni Lia. Isang galos sa kanyang likod. Isang latay sa kanyang binti. Bawat litrato ay may kasamang petsa. Ang bulungan ay nagsimula. Parang apoy na kumakalat sa tuyong damo. At para sa grand finale, lumabas ang audio. Ipadala mo si Lia sa probinsya, sa isang boarding school, malayo sa masamang impluensya ng babaeng iyan. Ang boses ni Divina, malamig, malupit, walang duda. Sa susunod na paggising ni Marisol, wala na siyang anak na babalikan. Tapos na, ang screen ay naging itim. Sa isang iglap, ang katahimikan ay nabasag. Ang bulungan ay naging mga sigaw ng galit at pagkasuklam. Ang mga kamera ng cellphone ay nagsimulang mag-flash. Ang perpektong gabi ng mga Reyes ay naging isang sirko ng iskandalo. Sa entablado, nabitawan ni Roberto ang mikropono. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Dahan-dahan siyang napaluhod sa gitna ng entablado, sa ilalim ng spotlight na dati nagpakinang sa kanya, ngayon ay naglalantad sa kanyang kahihiyan. Si Senyora Divina ay sumigaw, "Patayin niyo yan! Patayin niyo yan!" Tinuro niya ang technical booth. "Security! Sino ang may gawa nito?" Sinubukan niyang maglakad palayo para takasan ang mga matang mapanghusga. Pero huli na. Bumukas ang malalaking pinto ng bulwagan. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay tila mas matingkad sa gitna ng mga mamahaling gown at suit. Kasama nila ang ilang mga tao na nakasuot ng simpleng damit, mga social worker. Ang kanilang mga mata ay hindi nakatingin sa kung sino-sino. Nakatutok sila sa entablado. Diretso, kina Roberto at Divina Reyes. Ang pagpasok ng mga pulis ay nagpatahimik muli sa buong bulwagan. Ang kaninang galit ng mga bisita ay napalitan ng pagkausisa at pagkabigla. Ang isang engranding pagtitipon ay naging live na palabas ng isang krimen. Isang police captain, isang lalaking may seryosong muka at matipunong tindig ang nanguna sa paglakad. Dumiretso siya sa paanan ng entablado, hindi pinapansin ang mga kumikinang na dekorasyon o ang mga takot na mukha ng mga nasa alta sosyedad. "Roberto Reyes, Divina Reyes," tatanong ng kapitan. Ang boses ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Nakatayo si Divina, nanginginig sa galit at pagkapahiya. "Anong ibig sabihin nito? Wala kayong karapatang pumasok dito. Hindi niyo ba ako kilala?" "Kilala po namin kayo, ma'am," sagot ng kapitan. Kalmado pero may diin. "Kaya't sa ngalan ng batas, inaaresto namin kayo para sa kasong paglabag
sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Halos matawa si Divina sa narinig. Kaso, anong ebidensya nyo? Yang palabas na yan. Gawa-gawa lang yan. Sa hudyat ng kapitan, isang pulis ang naglabas ng isang tablet at ipinakita kay Divina. Nasa screen ang mga litrato at ang medical report na ibinigay ni Marisol. Ito po, ma'am. At marami pa. Sabi ng pulis. Mayroon din kaming testimonya mula sa isang concerned citizen na matagal nang nagmamasid. Biglang tumahimik si Divina. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay unti-unting nanghina. Ang kanyang mga mata ay galit na naghahanap sa karamihan, hinahanap ang taong nagtraidor sa kanya. Samantala, 2 social worker ang maingat na lumapit kay Leah, na nakatulala lang sa isang sulok, hawak ng isang yaya. Ang isa sa mga social worker, isang babaeng may mabait na mukha, ay lumuhod sa harap ng bata. "Hi, Leah," sabi niya ng malambing. "Ako si Ate Jessica. Nandito kami para tulungan ka. Ligtas ka na." Sa kabilang panig ng bulwagan, lumabas si Marisol mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi na siya isang anino. Naglakad siya sa gitna ng mga naguguluhang bisita. Ang mga tao ay humahawi para bigyan siya ng daan. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa at paghanga. Dumiretso siya kay Leah. Nang makita siya ng anak, sa unang pagkakataon ng gabing iyon, isang emosyon ang sumilay sa mga mata ni Leah. Hindi takot, hindi pagtataka, pag-asa. Lumuhod si Marisol. "Anak?" Walang salitang lumabas sa bibig ni Leah, pero tumakbo ito. Tumakbo ito palapit sa kanya at yumakap ng napakahigpit. Ibinuhos ng bata ang lahat ng kanyang takot, lahat ng kanyang sakit, lahat ng kanyang pananabik sa yakap na yon. Niyakap ni Marisol ang kanyang anak pabalik. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Tapos na, anak. Tapos na. Nandito na si nanay." Sa gitna ng emosyonal na tagpong iyon, lumapit ang isa pang grupo ng mga lalaking nakasuit. Hindi sila pulis. "Senyora Divina Reyes," sabi ng isa sa kanila, nagpapakita ng isang dokumento. "Kami ay mula sa Anti-Money Laundering Council. Nakatanggap kami ng report tungkol sa isang malaki at kahina-hinalang transaksyon na pumasok sa account ni Mr. Roberto Reyes, galing sa isang kumpanyang kasalukuyang iniimbestigahan para sa fraud. Dahil dito, lahat ng assets ng pamilya Reyes at ng Reyes Industries ay pansamantalang naka-freeze habang nagpapatuloy ang investigasyon. Iyon ang huling pako, ang donasyon ni Marisol, ang kabayong Trojan." Napatingin si Divina kay Roberto. Ang mga mata ay nanlilisik. "Ano ang ginawa mo?" Ngunit si Roberto ay wala na sa sarili. Nakaluhod pa rin. Umiiyak na parang bata. "Hindi ko alam. Mommy, hindi ko alam." Pinusasan sila, ang reyna at ang kanyang duwag na prinsipe. Habang kinukuha sila ng mga pulis, nakita sila ni Tita Flora na nakatayo malapit sa technical booth, isang maliit na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nang ilalabas na sila sa pinto, dumaan sila malapit sa mag-ina. Huminto si Roberto at tumingin kay Marisol. Ang mukha ay basang-basa ng luha at uhog. "Marisol," sabi nito, ang boses ay nagmamakaawa. "Patawarin mo ako." Tumingin si Marisol sa kanya. Walang galit. Walang awa. Wala na siyang naramdaman para dito. Hinigpitan niya ang yakap kay Leah at tumalikod. Ang nakaraan ay tapos na. Ang liwanag ay nagsisimula pa lang. Ang hangin sa Batangas ay may dalang amoy ng dagat at kalayaan. Ibang-iba ito sa hangin ng Maynila na may amoy ng polusyon at masasamang alaala. Dito, sa isang maliit na bahay na nakaharap sa asul na karagatan, dinala ni Marisol si Leah. Ang bahay ay simple lang, gawa sa kahoy at kawayan. May malawak na bintanang laging bukas
para pumasok ang liwanag at ang tunog ng mga alon. Ilang buwan na ang lumipas mula sa gabing iyon sa hotel. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Reyes ay naging laman ng dyaryo at telebisyon sa loob ng maraming linggo. Nahatulan sila ng mahabang pagkabilanggo, hindi lang dahil sa pang-aabuso kay Leah, kundi dahil na rin sa mga kasong financial fraud na nabuksan dahil sa plano ni Marisol. Ang kanilang kaharian ay gumuho at naging abo. Ngunit para kay Marisol, ang tagumpay na yon ay simula pa lang ng isang mas mahirap na laban, ang paghilom. Si Leah ay hindi na umiiyak sa gabi. Hindi na rin ito nanginginig sa takot. Ngunit ang mga sugat na hindi nakikita ay mas malalim. Nananatili itong tahimik. Ang kanyang mga mata, bagamat hindi na takot, ay malungkot pa rin, parang isang bintanang nakasara. Hindi siya pinilit ni Marisol. Naintindihan niya na ang paghilom ay hindi isang karera. Ito ay isang dahan-dahang paglalakbay. Ang kanilang mga araw ay simple lang. Sa umaga, pagkatapos ng almusal, maglalakad sila sa dalampasigan. Hahayaan ni Marisol na maramdaman ni Leah ang buhangin sa kanyang mga paa at ang dampi ng alon. Uupo sila sa buhanginan, magkasama, pinapanood ang mga bangka ng mangingisda sa malayo. Walang salitaan. Ang tunog lang ng dagat ang kanilang kasama. Sa hapon, sa maliit nilang hardin, magtatanim sila ng mga bulaklak. Ituturo ni Marisol kay Leah kung paano bungkalin ang lupa, kung paano itanim ang mga buto, at kung paano ito diligan. Isang hapon, habang nagtatanim sila, isang maliit na paru-paro ang dumapos sa kamay ni Leah. Napatigil ang bata. Pinagmasdan niya ang paru-paro, ang makukulay nitong pakpak. At sa unang pagkakataon, isang kislap ang nakita ni Marisol sa mga mata ng kanyang anak. Isang kislap ng pagkamangha. Hindi ito ngumiti. Pero para kay Marisol, ang kislap na yon ay sapat na. Sa gabi, bago matulog, babasahan niya ito ng kwento. Mga kwento tungkol sa mga prinsesang matatapang, mga diwatang naglalakbay, mga hayop na nagsasalita. Isang gabi, habang nagbabasa siya, naramdaman ni Marisol na may humawak sa kanyang kamay. Si Leah. Hinawakan nito ang kamay niya at hindi na binitawan hanggang sa makatulog ito. Iyon ang kanilang naging lengguwahe. Ang wika ng mga hawak, ng mga tingin, ng pananatili sa tabi ng isa't isa. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ng kanyang anak, lumabas si Marisol sa beranda. Dala niya ang isang maliit na kahon. Ang huling alaala ng kanyang nakaraan. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang kanyang lumang service pistol, isang pekeng passport, at isang litrato ng kanyang dating team. Ang mga simbolo ng buhay na tinalikuran niya. Isa-isa, itinapon niya ang mga ito sa isang maliit na apoy na sinindihan niya sa isang lumang lata. Pinanood niya ang paglamon ng apoy sa kanyang nakaraan. Ang plastik ng passport ay natunaw. Ang litrato ay naging abo. Ang huli ay ang baril, mabigat, malamig. Ang bagay na minsang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at pagkakakilanlan. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa huling pagkakataon at pagkatapos ay maingat na inilagay sa apoy. Habang pinapanood niya ang pagbabago ng kulay ng bakal dahil sa init, naramdaman niya ang isang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang mga balikat. Hindi lang niya sinusunog ang mga gamit, sinusunog niya ang anino, ang takot, ang galit. Hindi na siya si Agent Reyes, hindi na siya ang babaeng nabubuhay sa dilim. Isa na lang siyang ina, at iyon lang ang mahalaga. Kinabukasan, habang naglalakad sila sa dalampasigan, isang bagay ang nag-iba. Si Leah, ang unang humawak sa kamay ni Marisol. Nagpatuloy sila sa paglalakad, magkahawak kamay habang papalubog ang araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Huminto si Leah at may itinuro. Isang maliit na kabibe na kumikinang sa dalampasigan. Dinampot ito ni Marisol at ibinigay sa anak.
Pinagmasdan ito ni Lia, ang maliliit nitong daliri ay hinahaplos ang makinis na ibabaw ng kabibe. At pagkatapos, isang tunog ang lumabas mula sa bibig ni Lia. Mahina, halos isang bulong lang. Ngunit para kay Marisol, ito ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Ganda. Napatigil si Marisol. Tumingin siya sa kanyang anak. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at tuwa. Tumingala si Lia sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang maliit, mahiyain na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Napaluha si Marisol, lumuhod siya at niyakap ang kanyang anak. Oo, anak, maganda. Habang magkayakap sila, ang huling sinag ng araw ay lumubog sa abot tanaw. Isang kabanata ang nagsara. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Lia, kinakantahan niya ito ng isang lumang oyayi na kinakanta sa kanya ng kanyang lola. Tulog na, bunso. Ang nanay ay narito. Walang masamang panaginip dahil ika'y mahal ko. Nang akala niya ay tulog na ang bata, sa gitna ng katahimikan ng gabi na tanging tunog lang ng mga kuliglig at alon ang maririnig, nagsalita si Lia sa kanyang pagtulog. Isang salita lang, malinaw, buo. Nanay, ang araw sa Batangas ay mainit pero banayad, at ang amihan ay marahang humahalik sa kanilang mga pisngi. Ang dalampasigan ay parang isang malawak na piraso ng ginto sa ilalim ng sikat ng araw. Sa kanilang harapan, sa ginintuang buhangin, nakatayo ang isang saranggola, hugis ibon, makulay, isang simbolo ng paglipad at paglaya. Handa ka na ba? Tanong ni Marisol kay Lia, isang malambot na ngiti sa kanyang mga labi. Hawak ni Lia ang isang rolyo ng sinulid. Tumango ito, ang mga mata ay nakatuon sa saranggola na hawak ng kanyang ina. May kaba at pananabik sa kanyang mukha. Okay, sabi ni Marisol. Hawakan mo ng mahigpit ang sinulid. Ako ang tatakbo. Kapag sinabi kong bitaw, bibitaw ka ha? Pero huwag mong bibitawan ng rolyo. Muling tumango si Lia. Huminga ng malalim si Marisol. Tumakbo siya palayo, palaban sa hangin, hila-hila ang saranggola. Ngayon na anak, bitaw. Sigaw niya. Binitawan ni Lia ang saranggola, ngunit ang hangin ay masyadong mahina. Umikot-ikot ang saranggola sa ere bago ito marahang sumubsob sa buhangin. Napabuntong hininga si Lia. Lumapit si Marisol at ginulo ang buhok ng anak. Okay lang yan anak, ganyan talaga sa simula. Subukan natin ulit. Sinubukan nila ulit at ulit. Sa bawat pagbagsak ng saranggola, walang bakas ng inis sa mukha ni Marisol. Tanging pasensya at pagmamahal. Para sa kanya, ang mahalaga ay hindi ang paglipad ng saranggola, kundi ang pagsasama nilang mag-ina sa ilalim ng araw. Sa kanilang ikaapat na subok, biglang umihip ang isang malakas, ngunit magandang hangin mula sa dagat. Naramdaman ito ni Marisol. Ito na, Lia. Humanda ka. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa kanina. Bitaw! Binitawan ni Lia ang saranggola. At sa pagkakataong ito, sinakyan nito ang hangin. Umakyat ito. Pataas ng pataas. Ang makulay na ibon ay tila nabuhay. Sumasayaw ito sa bughaw na kalangitan. Nakatayo lang si Lia. Ang ulo ay nakatingala. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa sinulid na nag-uugnay sa kanya sa lumilipad na pangarap. Pinanood ni Marisol hindi ang saranggola, kundi ang kanyang anak. Pinanood niya ang bawat kislap sa mga mata nito, ang bahagyang pagbukas ng bibig nito sa paghanga. At mula sa bibig na yon, isang tunog ang lumabas. Hindi isang bulong, hindi isang salita, kundi isang tawa. Isang tawang dalisay at malaya. Malutong na parang kristal. Masaya na parang musika. Umalingaw-ngaw ito sa buong dalampasigan.
mas malakas pa sa tunog ng mga alon. Ang tawang iyon ay tumama kay Marisol na parang isang alon. Tinangay nito ang lahat ng natitirang sakit, lahat ng natitirang pait sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong-purong kaligayahan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan. Hindi niya inistorbo ang sandali ni Lia. Hinayaan niya lang itong tumawa. Hinayaan niyang ilabas ang lahat ng sayang matagal nang nakakulong sa loob nito. Ito ang tagumpay. Hindi ang pag-aresto kina Roberto at Divina. Hindi ang pagbagsak ng kanilang imperyo. Ito, ang tawa ng kanyang anak. Nang sa wakas ay huminto sa pagtawa si Lia at tumingin sa kanya, ang mukha nito ay nagliliwanag. Isang sinag na mas maliwanag pa sa araw. Hindi na nagsayang ng oras si Marisol. Tumayo siya, lumapit at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok ni Lia na amoy araw at dagat. Mahal na mahal kita, anak ko. Bulong niya. Naramdaman niya ang pagyakap pabalik ni Lia, mas mahigpit kaysa dati. Tumingala silang dalawa sa langit. Ang saranggola ay patuloy sa paglipad, isang makulay na tuldok ng pag-asa sa kalawakan. Naalala ni Marisol ang lamig ng bakal, ang bigat ng baril. Naalala niya ang pakiramdam ng isang misyon na matagumpay na natapos. Ngunit wala sa mga yon ang makakapantay sa init at gaan na nararamdaman niya ngayon. Hindi na siya ang anino na bumalik mula sa dilim. Siya na ngayon ang liwanag na nagpagaling sa sarili niyang anak. At sa pagpapagaling dito, naghilom din siya. Magkasama sila. Malaya. At sa wakas, buo.